Bienvenido Pilipinas! Welcome! Matinga family sa Pilipinas po. Kumusta po ang bawat isa mga kababayan ko? Ngayong araw po mga amigo ay ngayon lang ako mayroong lakas ng loob para sabihin ang aking saloobin. So wala na pong intro-intro, basta diretsuhan na po mga kababayan ko. So alam niyo po ang pagpasok namin dito sa Pilipinas ay hindi ganun kadali. So last year mga amigo ay dumanas kami ng matinding pagsubok ng TSLSA bago makapasok dito. Pero yung hindi ko ine-expect na mas matindi pala yung dadaanan naming problema, dadaanan naming pagsubok sa pagpunta po dito sa Pilipinas kasama mga bata. So ganito po, simulan po natin sa ganito na kung saan from the time sa umalis kami sa Equatorial Guinea hanggang punta kami ng Malabo, marami ng pagsubok. Andyan yung masasaraduhan na kami ng boarding gate dahil sa katagalan ng TSLSA at ng kanyang pamilya. Tapos andyan yung pagdating namin sa may Malabo, ganun din, masasaraduhan kami ng boarding gate. Totoong-totoo mga amigo, ito yung sabi ko, lahat ng nangyari, yung pagpunta mo namin sa Pilipinas, pagpunta namin sa Pilipinas mula Equatorial Guinea, ay ito po yung mga nangyari. So, from bata to Malabo, naging okay naman ang lahat. Nagkaroon ng problema, hanggang sa naubos yung aming sepas. Grabe yun, dahil marami kaming maleta, ang dami naming binayaran, tapos ang tingin sa amin ay lumalakad na pera. Ganun po. So alam niyo po mga amigo, nung pagbaba namin ay pag sa eroplano po mga amigo, ang mga bata akala nila mga 1 oras lang ang biyahe, 2 oras. So yung pagod mga amigo ay todo-todo, grabe talaga para sa mga bata. Nung nasa eroplano po kami, ramdam ko na pagod na yung mga bata. At ramdam ko na ang mga bata excited na pumunta ng Pilipinas. So kahit sila ay alam ko na pagod, hindi nila ipinapakita sa akin, bagkus sila ay excited. So naging maayos ang lahat nung nakasakay na kami ng eroplano. And then syempre nung kami ay meron kaming connecting flight. Nung nandun na kami sa Addis Ababa sa Ethiopia, ang nangyari naman po sa amin doon ay smooth naman ang lahat. Kasi ako ang may hawak ng passport, ako ang nagga-guide kila Chamame, hawak ko si Sophie. Tapos salamat kay Bedyon, kay Bedyon at Jose na nakasama ko, kay Monet. And then mga amigo, meron pa nung time na nasa may Addis Ababa to Pilipinas, napakahaba ng biyahe, 12 hours. Dito talaga yung isa sa pagsubok na dinanas namin, na si Misma nagsusuka, si Alima nahihilo, ako lahat yun dahil si Chama may nakahiwalay po sa amin. Sa mga upuan po, ako ang kasama ng mga bata, sila Bedyon, si Jose at saka si Chama may nakahiwalay. So yung upuan nila ay malayo sa amin. So siguro inadya ng Panginoon o sinabi ng Panginoon, Ruel, diyan ka sa upuan na yan para maranasan mo yung hirap, kung paano i-guide yung mga bata na yan. So pag-order ng pagkain, ano ang kailangan nila, itatranslate ko pa yon. Tapos sa pagkain, nandyan yung matatapon yung soft drinks, andyan yung andyan yung pupunta ng CR. So si Sophie gaguide ko, si Alima gaguide ko. Tapos ang ginawa ko, tinuruan ko na sila na Misma, ikaw na bahala sa kapatid mong babae, ganyan. So lahat ay naging okay. At nang kami po mga amigo ay bumaba na ng eroplano, nang kami ay pababa na ng eroplano, ay masayang-masaya na po ang lahat. Ngunit yung kasiyahan pala na yun ay akala ko ay okay na.
tingin ko ay makakalabas na kami. So pagbaba po namin ng eroplano mga amigo, lumalakad kaming ganyan, meron na po sumusunod sa amin dalawang immigration officer. So ito na po yung istorya mga amigo. So 5 minutes pala ako nag-segue. Kinento ko lang kasi kung ano yung nangyari para meron po kayong idea kung ano talaga yung naging biyahe namin. So lumalakad pa lang kami ay may sumasalubong sa amin dalawang immigration officer. Hawak ko si Sophie, ang sabing ganun, sir, tumabi po muna kayo, mag-usap po muna tayo. Sabing ganun. So, after nun ay pinatabi kami at tinatanong ako sino yung mga kasama ko, yung mga bata na to. Tapos, pinaghiwalay kami ni Chamame ng landas. Kumbaga, sila Chamame sa part na to, ako dito. So, kinakausap. May dalawang, isang babae at isang lalaki na nag-interrogate kaya yung lalaki nag-interrogate muna kay Chamame tapos yung babae sa akin. So may mga interview na naganap po mga amigo. So lahat ng interview naganap po sa may sa pasilyo lang. So I was thinking ano ba, bakit dito kami, bakit nandito lang kami, bakit hindi kami dilan sa isang room or sa isang lugar. Halos 1 hour mahigit po mga amigo. 1 hour kaming kinakausap doon sa may pasilyo na yun. Bukod pa po sa lugar na pinagdalan kay Chamame. So, unang-una po mga amigo, ang dami mga tanong sa amin. Yung mga tanong regarding sa ticket, about sa return ticket, sino itong mga babae nga ito, ano ang ginagawa mo sa Africa, anong trabaho mo, ilang years ka na doon, residence ka ba doon, meron ka bang ID doon, meron ka bang ano ang pakay mo sa mga tao na ito, nakasama mo, kaano-ano mo sila, ganun. And then tinanong ko si Chamame, ganun din yung tinanong sa kanya, kumbaga nag-match naman at okay naman. So tinanong ko kasi Chamame, natakot ka ba? Sabi niya, hindi ako natakot, pero lahat ng tanong kasi, kung ano yung tanong, yun lang daw sagot niya. So tuntua kay Chamame kasi lahat ng mga tanong kay Chamame ay tugma sa sinabi ko. So ayun po, so kinakabahan ako talaga mga amigo at nai-stress ako kasi pagod na po ako at yung mga bata, nakikita ko yung pagod ng mga bata. And then the time na kinakausap kami ng dalawang officer ay medyo kinakabahan po ako. Kinakabahan ako dahil bakit ang tagal-tagal. Tapos dumating pa sa point na sabi nga asa yung ticket mo, yung return ticket mo, bakit yung return ticket mo ay hindi the same sa return ticket niya. So explain ko na naman. Sabi niya ay bakit ilan yung anak ng kasama mo, bakit 5 lang ang kasama, bakit yung iba hindi. Tapos doon na yung nalaman nila na bakit pina-explain kasi sa akin bakit kasama ko yung pamilya na to. Sabi ko ano mo sila, sabi ko, in-explain ko na mabuti naman. Sabi ko, siya ang kaibigan ko na ganito, ganito. Tapos nanghihingi sila ng proof. Ang sabi ko po, I have a YouTube channel, ganon. Sabi ko ganon sa kanya, ito po, if you have a question at gusto niyo makita yung video, ito po yon, ganon sa kanya. And then, after nun, siguro 1 oras po ako nag-aantay si Chamame, tinitingnan nila, tumatawag siya, ganon, tumatawag siya. So, ang dami nilang tanong sa akin at kay Chamame. Tapos meron silang tinatawagan, meron silang mini-message, sir, pwede bang kuha ng pwedeng picturean po ba ito? Pwede po bang picturean? Ganun na, kinuha nila. So, magalang sila at talagang sabi ko nga nakakakaba kasi yung mga tanong ay hindi mo alam kung paano mo sasagutin, dapat tama mo isagutin. And then tinanong pa sa akin kung tinignan nila yung YouTube channel, tapos sabi gano'n, sino ika ito, pati sila Mami Kuana, sino ito yung mga matatanda na to, pina-explain nila sa akin. And then sobrang haba at hindi ko that time kinakabahan ako at saka yung isip ko ay sabi ko, Lord, kayo na ang bahala. Sabi ko, Lord, kayo na ang bahala, pero sasabihin ko lang kung ano yung tinatanong sa akin, sasabihin ko ng totoo. Ano? And then, sabi anong plano nyo, gagawin dito, saan titira, pati yung kung saan lugar ako mag-stay, kinuha nila address, pati yung hotel, pati yung number ko, lahat ng information kinuha nila sa akin. And then, sabi ko,
nung mag-ano na mga isang oras kalahati na, sabi ko, ma'am, sobrang tagal po. Sabi ko, naawa po ako sa mga batang kasama ko. Sabi ko, ano po ba ang dapat namin gawin? Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi po, sabi ko gano'n, ako naman po ang mag-garantor na lang po sa mga bata na yan. Like before, sabi ko gano'n. So, kasi yung sila misma nakaupo ng gano'n, alam kong pagod na. Tapos si Chamame, kalma lang. Tapos, after nung sabi ko 1.5 hour, sabi niya, sir, pila na po kayo doon. Sabi niya, pumila daw kami. So, pagpila namin sa may, iba pa yung immigration officer na nakasama namin doon, sa may pasilyo. Isang, after ng eroplano, pagbaba namin gano'n, bukod pa yun pinapipila na kami doon mismo sa may counter. So pagpila ko sa counter, kasama ko si Jose, hindi ako iniwanan ni Jose, si Benji ang bahala sa mga maleta. Tapos, sila Chamame ay kinuha. So dito na ako kinabahan, mga amigo. Kinuha po sila Chamame at ipinasok po sa isang room. Isang room na transparent na glass. At sabing gano'n ng isang immigration officer na nag-interrogate sa amin, nagtanong sa akin ay, sir, pwede po kayong mag-ano na po sa inyo, yung passport niyo po ay patatakan niyo na po doon, pumila na po kayo. So habang pumipila ako, sobrang haba po ng pila, and then from the time na nakapila ako, ay tinatanong pa rin ako ng immigration na lalaki. Sabi niya, sir, tanungin ko po kayo, ano po ba yung mga source of income, ganon, ano yung bahay, saan sila titira, meron po ba kayong proof, pati nga po ng bahay na titira nila sa Nueva Ecija, sabi gano'n, mga ganun mga tanong. Tapos sabi gano'n, sir, pero magalangan pagtanong. Sabi gano'n, sir, saan po sila lilibot, meron po ba kayong itineraries, meron saan lugar po kayo lilibot, sabi gano'n. Tapos ang mga tanong pa sa akin sino po yung sumagot ng ticket niya, sino nag-ayos ng ticket niya, yung mga ganun. Tapos, habang lumalakad yun na papunta sa may counter, kasama ko pa rin yung immigration officer at kinakausap ko. Pero sa Chamame, hindi ko na nakikita. Hindi ko na nila nakikita kasi ang huling kita ko kila Chamame is merong silang pinasukan na isang parang transparent na gano'n. Pero nakaupo na lang sila Chamame doon. And then, sa madaling salita po, mga amigo, umabot ng 2 oras na ako'y tinatanong. Ang haba ng pila doon sa may counter, tapos tinatanong po ako, sabing gano'n, pina-explain niya sa akin kung paano nakilala, itong pamilyang ito, bakit single si Chamame, bakit ang apelido ganito, ganyan, sobrang dami. So, ang pumapasok lang sa isip ko, Ruel, kailangan mong kumalma at sagutin lang yung mga tanong nila. Pero ito talaga yung pinaka mahirap na yung mga tanong na kagayang ganito, yung pa-explain sa'yo lahat na dapat tugma sa sinabi ni Chamame, yung ganun. So, hindi ako nagsinungaling, sinabi ko lang yung totoo. Alam ko na alam nila yung aking pakay, pero dahil syempre, may mga bagay na alam ko na pag wala kang masamang intensyon kasi sa tao ay hindi ka magiging okay ang lahat, magiging okay ang lahat. So sabi ko sa 2 hours na ako tinatanong hanggang sa makarating ako sa may isang immigration officer, tapos hanggang sa ako na susunod, kinakausap pa rin ako. So, maraming mga question about sa video, about sa na ipinapalabas natin, about sa Pamilya Matinga. Lahat naman yon ay naging okay naman na sagot ko. Nakikinig mabuti talaga yung officer na yun. And then, after 2 hours na, mga amigo, natatakan na yung aking passport at sila Chamame, yung passport niya kinuha. So sa pagkuha po ng passport nila Chamame, nag-antay po ako. So sabi sa akin ng isang immigration officer, sir, meron lang po kaming kailangan pinapan, ganito, kailangan naming kinuha yung ID ko, pinicturan, tapos pati yung ticket ko, lahat, ang daming documents na kinuha sa akin. Tapos mga amigo, hindi pa rin sila pinapalabas. Hindi pa rin sila pinapalabas, mga amigo, pero medyo emotional na ako kasi hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Medyo emotional na ako dahil sa pagod, sa lahat. Sabi ko, Lord, ba kayo nang bahala? Sabi ko sa kanya.
Tapos dumating yung isang mataas na posisyon doon. May pinag-uusapan sila na hindi ko naiintindihan. Tapos after noon, meron papel akong pinirmahan. Meron akong papel na nilagay ko yung yung number ko, ganon. Tapos pamaya-maya ay may yung mataas sa posisyon na yon, meron siyang sinay niya sa akin na kung saan ay naging emotional ako. So may ginawa siya na parang sinabi niya sa akin na ang dating sa akin is saludo ako sa iyo, parang gano'n, saludo ako. So hindi ko alam kung alam niya yung mga vlog or baka habang ini-interview ako ay pinanonood na nila yung vlog. Hindi ako sure, pero feeling ko yun. And then parang umano siya sa akin, parang sumaludo, gano'n. Ibig sabihin nun parang okay na lahat at makakaalis na kayo. And then the time na binigay ni passport sa akin mismo, natanggap ko na yung passport, maiyak-iyak na ako noon hanggang kami ay bumaba. At doon na po ay nagsumalubong na po sa amin yung mga tao at nagpa-picture na. So iba pa rin yung nararamdaman ko, yung saya at saka yung merong pagod, saya at napawi nung kami nung nakalis na kami at nakita ko na may tatak na yung passport ng mga bata. So, salamat sa Panginoon dahil alam ko tinulungan niya ako. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya allow na hindi makaalis sila, makapasok sila sa Pilipinas dahil alam ko po na ang aking intensyon ay puro malinis ang aking intensyon sa pamilyang ito. So, ayoko magbigay ng iba pang mga sinabi about sa yung para ayaw magbigay ng iba pang opinion, ngunit ang gusto ko lang sabihin, naiisip ng time na yon ay nang lumabas na kami, sabi ko maaaring ginagawa lang nila kanilang trabaho. Kung ano man yung mga tinanong sa akin, I know na para protektahan lang yung mga tao na alam nila na pwedeng madehado. So, salamat dahil ako'y naging tapat naman ako at ina-assure lang, gusto lang siguro nilang malaman na ako ba ay sincere na tao para papunta ng mga tao dito para po makapagbakasyon. So, ayun po mga amigo, so sa lahat-lahat po ng pagtatanong, lahat na yon ay ang naisip ko po ay yung ginagawa nilang kanilang trabaho, at yun po talaga. At napakaganda kasi at least nakita natin na safe yung pagpasok ng mga tao na mga foreigner dito sa bansa na to dahil alam nila na kung saan kukontakin yung mga tao na nag-guarantor sa mga Aprikano na ito. Mga ganun po. So, ayun po mga amigo, salamat po. At syempre, salamat sa lahat ng sumundo sa amin sa airport. Yun po ang istorya mga amigo ng matinding interrogasyon, matinding mga tanong sa amin. Pero salamat dahil naging okay po kami. So, ayun po, salamat po sa panonood ng video na ito at sa iyo sir, saludo po ako. Saludo po ako sa ginampanan yung trabaho. So, hindi kita kilala at hindi mo na ako kilala personally, pero nagtiwala ka sa akin na mabuti ang aking hangarin sa mga Aprikano ito. Salamat!